Hi everyone! Again, this is Richard Solomon of my YouTube channel Cha and My Narratives, The Stroke Survivor. Okay, habang tayo dito ay sa Pilipinas ay nagkaroon ng kaguluhan sa Kongreso about yung congressional probe sa Department of Health and FDA. Lilihis po muna tayo sa usapang ivermectin at sa katunayan ay wala pa pong malinaw na balita, unfortunately, dyan sa ivermectin with regards dun sa availability niyan sa mga drugstore like sa Mercury Drug, no, na nabanggit na, with regards yung approval ng CPR or Certification of Product Registration na in-apply ng Lloyd para sa kanilang ivermectin na human grade as anti-nematode, pero pwede siyang ireseta out of compassion as off-label prescription against COVID, no? At para sa mga COVID patients sa Pilipinas. Medyo habang malabo pa po yung katotohanan dyan na magkakaroon na po sa mga drugstore ng ivermectin na hinihintay po nating lahat, ay lilihis ko po muna yung vlog na ito sa usapin yun, sa usapin na yan, no? Ito rin po kasing tinutukan ko ng about 2 to 3 days already, no? Naging issue na to sa loob, tumatakbo hanggang sa ngayon ng 1 or 2 weeks already, no? Maaring hindi nyo lang namamalayan. At ito po ay napaka-importante. Kasing importante rin ng usapin dito sa atin sa Pilipinas. Na sa isip ko na gusto ko rin inyong malaman, no? Na may share ko sa inyo na kung ano ba to. Ito ba may kinalaman sa nangyayari sa atin dito sa pandemya natin dito sa Pilipinas, sa COVID at yung mga problema natin sa ivermectin? Malaki po. Kasi po ito ay yung kung saan to hinihinalang, pinagmulan at pinanggilingan yung talagang source, no? At saan ito? Wala na pong iba kundi sa China, specifically sa Wuhan. Now, a year ago, mga September 2020, meron na po actually na interview at lumantad na whistleblower by the name of Dr. Le Mengyan, no? Si Dr. Le Mengyan, ewan ko lang kung napanood nyo, ay lumabas na po siya sa isang interview na isang news broadcasting company, no? At na-interview na siya. Being a whistleblower, siya ay isang virologist. Pag sinabi pong virologist, ito po ay sila po yung nag-aaral sa mga virus, no? Siya po ay isang virologist. Saan po mismo siya bilang virologist? Doon po sa Wuhan. Sa Wuhan Institute of Virology na dapat natin talagang pagtakhan. Noon hindi natatalakay itong Wuhan Institute of Virology nung pumutok to. Tinago to ng gobyerno ng China, eh. Na mismo do sa epicenter kung saan nag-umpisa, nag-outbreak ang nadidiscuss lang noon ay yung Wuhan market, kung saan daw most probably nanggaling yung virus sa mga karne ng mga iba't ibang hayop tulad ng paniki, civet, yan, no, paniki at civet, na-transmit daw sa tao dahil kumain nga ng mga karne yan. Na ito ay actually, gaya nga ng vlog ko kahapon, ito ay napabulaanan ng dalawa pang siyentipiko labas na hindi taga China, no? So, pero itong virologist na to na sinasabi ko si Dr. Le Mengyan ay sa taga China, sa Wuhan mismo, sa Wuhan, at siya ay lumantad kasama ng isa papakita ko, no? Ngayon, kaya ko po na to
dahil may kaguluhan nga po ngayon din. Alam niyo po na marami po namamatay ngayon sa India at sila ay tinamaan ng tinatawag na second wave ng coronavirus. At biglang nag-leak, yung may mga nag-leak na dokumento. Alam niyo naman po kasi, kung hindi niyo rin po alam, ang India at ang China, matagal na pong history ng pagtatalo. In fact, ng gera, yung dalawang yan. Kaya mainit ang dugo niyan sa bawat isa, no? At lalo na ngayon, may mga parang natanggap pa nga silang pang-iinsulto ngayon sa China, na parang nagse-celebrate ang China sa kalagitnaan ng kanilang pagluluksa. Meron lumabas sa social media nung kailan, no? So, hindi natin madidiscussion dito, pero galit na galit ang India. At ngayon, natuon ngayon, nung lumabas tong dokumento na piniimbestigahan ngayon ng United States of America, yung mga ay lalo nagkaroon ng galit ang mga Indiano ngayon uli sa China. So, ngayon, ang sabi nga ng mga Chinese mga mambabatas to, no? Hindi ko alam kung mga senador sila, congressman, yung mga galit na mambabatas, ay dapat itong maimbestigahan ng tuloy-tuloy na magmula ngayon. Conspiracy or not conspiracy, sabi nung isang mambabatas, if this is man-made or nature, laboratory or not, deliberate or not, ibig sabihin sinasadya man o hindi, dapat ito ay maimbestigahan, sabi nila, at panagutin ang dapat panagutin, lalo na kung ito ay China. Habang tayo nagluluksa, habang tayo sila naman ay kumikita, hindi nyo ba nahahalata yun? Yun yung mga sinabi nila, no? So, dahil nga ang sinabi, biruin nyo, milyon ang namatay. There are now 3.3 million so died, no? Nagsuffer ang economy natin. Marami ang nawalan ng trabaho. At hanggang ngayon po, sabi nga doon ng mga bababata sa India, hindi lang tayo ang nagsasuffer ngayon, naghihirap. Ang buong mundo, kasama ng maraming bansa, no? So dapat may mapanagutan dito. Lalo na ngayon, may nag-leak na dokumento. Ang dokumento pong sinasabi ko nag-leak at inimbestigahan po ngayon ng Amerika. Hindi na po Amerika nag-iimbestiga ngayon. Amerika, Australia, United Kingdom, Brazil, nagsabi na rin po ng kanilang galit na kailangan panagutin ang China. At ito rin po ay dahil may papakita po ako sa inyo, no, ng mga marami po akong segment i-interpret ko na lang po isa-isa. Pa-play ko po yung iba ng onte, yung iba puputulin, hindi ko po bubuuin yung mga video, no. Puro bits and pieces lang po. So anyway, unahin ko na po dito. Ayan. Umpisahan ko natin dito. Ibabaliktad ko lang. So, may mga bits and pieces lang. Tapos i-interpret ko sa inyo. Para hinimay-himay lang po natin, no? So, ako lang. Ayan, panoorin Guess po who natin. is trying to leverage the crisis in India? The home country of the Wuhan virus, China. Let's tell you what Beijing has been up to since India's second wave began. It called for a meeting of South Asian foreign ministers, the same one where China extended a last-minute invite to India. Delhi did not attend. China's intentions were clear. With India firefighting at home, China wanted to step into India's role as the chief vaccine supplier to the region. And it has been trying to do that, promising more doses to Afghanistan, to Bangladesh, to Nepal and to Sri Lanka. And that's not all. China has also sent aid to India, something that India did not ask for. Chinese aid, oxygen concentrators, ventilators, medical supplies have all come from China via the Red Cross. Okay, pinutol ko lang po. Kita nyo po, narinig nyo po yung sinabi ng reporter. Bigla may mga, mula po kasi nung pumutok yung, nag-leak yung dokumento na yun, na inimbestigahan nga po ng Amerika ngayon, no? Which America found as alarming and disturbing, at nasabi rin po ng United Kingdom yun or ng England, kaya inimbestigahan nila. Bigla pong nagdo-donate ngayon ang China
sa mga katabi niya mga bansa. Katabi niya po lang po kasi itong mga India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan. Nag-donate siya ngayon naman kung ano-ano, pati mga ventilators. Alam naman natin, ang mamahal na mga yon, pati mga vaccines, lalo na sa India, na hindi, sabi na India, na hindi naman sila daw humihingi ng tulong. Which they find suspicious dahil at pinadaan pa daw ito ng China sa Red Cross para tanggapin ng mga bansang ito yung mga tulong nila. Bigla na lang sila parang naging Good Samaritan, which is katakataka nga po talaga, no? So ituloy ko lang uli. And the motive is not lost on anyone. This is not aid. This is China trying to portray itself as the savior after unleashing a pandemic on the world. Beijing may want the world to forget about its cover-up, but the past keeps catching up with them. And this time, it has come in the form of a book. Okay, putulin ko po ito. Ngayon may mga bubuksan po ako na na gusto ko niya lang pong ayan ang mga binasa ko rin na dumudugtong dito sa mga video na to or mga reports rin. At katulad nito, China investigated weaponizing coronavirus in 2015. Yung nakita po kasing dokumento na iniimbestigahan ngayon ng Amerika na nag-leak na sinasabi, no? Identified na rin po kung kanino galing yung leak na yun ng dokumentong ito. Ang sinasabi po doon kasi 2015 pa, which is 5 or to 6 years ago, ay meron ng dokumento, ito nga yung dokumento na sinasabi na nakalagay doon nung nabasa nila, in Chinese po yun ininterpret po lang ng isang doktor na Chinese yung sulat na yun. At ang nakasaad po doon sa sulat na yun, sa dokumentong yun, ay ang PLA, yung tinatawag na People Liberation Army ng China, ay nag-uumpisa na mag-weaponize mag-weaponize sila ng coronavirus bilang biological warfare weapon sa China. Inuumpisa nila. In fact, may pangalan ng coronavirus noon sa kanila. So, talagang nanggaling nga sa kanila. At ang intention pala dun sa sinasabing sa dokumentong yon ay para magawing biological weapon. Doon na alarma ngayon ang England, Australia at ang Amerika dahil that is really alarming and disturbing. Ito pa, isang rin sa India rin to, no? Coronavirus intentionally released Chinese government leading misinformation campaign. Dr. Liming yan. Ayan, ang sinasabi dyan, sinisiraan pa nila yung virologist nila na empleyado na galing to sa Wuhan Virology Institute of Virology na nung naging whistleblower, sinisiraan ng China ito na wala daw katotohanan na ang coronavirus ay intentionally na nirelease ng China sa buong mundo, no? So ito na naman. Ayan po ang kung para malaman niyo po kung sino si Dr. Liming yan. Yan po siya, no? So para i-play lang po natin na sandali ito. On Facebook did. For example, I complain about the fake account under my profile for months. No response from them. And also, they just shut down me. But about the other people, like the Chinese minister, like Zhao Lijie, unfortunately having the virus come from salmon, come from outer space, come from US. So I'm not that surprised. So you're saying that the Chinese regime is influencing social media giants to silence critics? I think that is something now more and more well known by the public now. Let's talk about your report, Dr. Yan. You've authored a 26-page report with 3 other researchers, but the scientific community has overwhelmingly rejected your report. They've called it unscientific and false. Ayan, katulad po niyan. Ayan, siya po ang naglabas ng 26-page report. Nung report niya tungkol sa findings niya po, doon sa, sila po kasi yung mga first responder ng mga pagputok po ng virus doon sa Wuhan. Sa Wuhan po siya, no? At meron po siyang kasama. Actually, mahaba tong 28 minutes, no? At ang sinasabi diyan ay yung sinisiraan ngayon yung report niya na 26 page, no?
napaka-detail ng report nito ni Chinese, kasi doon sa report niya, yun nga rin yung sinasabing leak na document sa Amerika, na nabasa ngayon ng Amerika, na naituturo niya pa kung sino yung pinaka-general na nag-in charge sa Biological Warfare Department ng PLA, People's Liberation Army. Nasabi niya yung pangalan doon, at kung sino pa yung mga scientist, at paano yung plano po nung tinatawag na i-launch yun na as biological warfare, no? So, eto naman po yung kasama ni Dr. Li Mengyan na virologist rin. Ito ngayon ay nawawala. Si eto po si Dr. Aifen. Si Dr. Aifen, kasama po ni Li Mengyan, no? Pero ito ngayon ay nawawala. Panoorin natin po sandali. Our story tonight is about a doctor in Wuhan. You've probably not heard of her because her story has been hidden by the mighty dragon. Hidden until it got out. We are talking about Dr. Ai Fen. She's the director of the emergency department at the Wuhan Central Hospital. She's also the reason why the world found out about China's cover-up. She was perhaps the first doctor to order tests on the early coronavirus patients. And now she has gone missing. The latest reports claim that her whereabouts are unknown now. Why is it? Okay, doon lang po. Yung mga link po nito ay ilalagay ko po sa description ng nito pong video na ilalabas ko, no? Para po mapanood nyo. Hindi po natin may play sa dahilang mahahaba po ito. But ilalagay ko po yung link para mapanood nyo po. At meron po ako isang huling clip na ipapakita sa inyo. At lahat po to, lahat ng pinakita ko, ilalagay ko yung link sa baba nitong video na to, no? So, ito naman po yung kaguluhan at yung mga pagsisiyasat na ng India sa China. 7 p.m. on a Monday evening, and we have some big news coming in. Global media reports and details which Republic TV has also accessed, once again pointing out at what could be biological warfare. We have details and the document from 2015, which is now also being investigated by the US State Department. And we have a very, very special guest joining us on the... At dito po, ayan, inimbitahan na naman po nila si Dr. Li Mengyan, no? Siya po ay na-interview na last year, September 2020, pero nung pumutok po itong mga dokumento to na inimbestigahan ngayon ng Amerika at ng United Kingdom at Australia, at siya po ay inimbitahan ngayon. Nakatira na siya sa New York ngayon dahil nakatakas siya, pero ang sa kasamang palad, ang mga kamag-anak ata ni Dr. Li Mengyan ay parang siguro ay parang kinuha at ng mga military daw ng China, no? So, pakinggan natin to. Broadcast this evening. Without wasting any time, let me quickly introduce on the show this evening Dr. Li Mengyan. Dr. Li Mengyan is a virologist and also a whistleblower speaking to us from New York this evening. Good morning to you, Dr. Yan in New York. And good evening from all our viewers here in India. I don't know whether you had the opportunity to go through this report, but last year when you spoke of, good morning, last year when you spoke of a lab-made virus, Dr. Yan, your work was quickly discredited by a few, especially in the Western media. Today we have access to a report from 2015 of how China's PLA allegedly planned to weaponize coronaviruses, something that even the US State Department is investigating. Dr. Yan. Yes. So this textbook actually is published by the PLA bioweapon expert General De Zhongxu, and also the senior officer working in the General Logistics Department of PLA, Chinese Liberation Military Army.
So they are the one in charge of it, and also they get the full support from the PLA officers and also, of course, Chinese Communist Party government. And this is published through the military medical press. So this is a textbook, and for the common sense in China, textbook means this is something definitely has to get fully approved from the government. And then, ayan, tatapusin ko na po muna dyan, no? Bibigay ko naman po, like I said, medyo mahaba po yan, 20 minutes. Huwag po kayo mag-alala, ilalagay ko po lahat yung mga link, video link na po na yan sa baba, sa description ko po, para mapanood nyo po lahat at mabasa po yan isa-isa, no? Kaya ako po naging, gusto po ibigay yung reaction ko ngayon dyan sa lahat ng pinakita ko sa inyo. Isa lang po yung tinutumbok nito, no? Na dati po, nung pumutok nga po, nagkaroon po tayo ng outbreak sa coronavirus, at mga ilang buwan na nakalipas, at lumabas yung whistleblower na yan. Yung unang haka-haka noon na may conspiracy theory, ay yung sinalungat ng maraming tao, pati organisasyon, pati World Health Organization, sinalungat itong mga confessions na to, yung mga whistleblower. At theory ng conspiracy na nanggaling nga sa China, na ito ay gawa sa laboratorio, pinabulaanan ng World Health Organization na hindi daw totoo, galing daw sa mga hayop, at pati mga Western, mga European na doctors, or pati mga mambabatas ay hindi pa pinaniwalaan yung mga ganitong confessions sa mga theories at sinasabing ito ay conspiracy theories. Pati yung mga tungkol kay Bill Gates na pag-uusapan. So, ano po ang ibig sabihin ngayon nito lahat, no? At ngayon pati Amerika nag-i-investigate na, no? At lalo na ito nga po, bukod sa confession ni Dr. Li Mengyan at iba pa mga investigative reporter, lahat ito ay tumutumbok ngayon ng lumalabas. Hindi lang may katotohanan yung conspiracy na ito ay nanggaling sa sa China, yung virus na yun. At hindi lang po na ito ay parang theory na ito ay man-made or laboratory-made ang coronavirus. Ang nakakatakot po dito, sa totoo lang, yung nabasa po nila dokumento ngayon. Bukod sa parang napapatunayan na lahat ito ay totoo, ang nakakatakot po dito ay 5 years ago ay may balak na palang gamitin ito ng China as biological warfare. In fact, kung papanoorin niyo po yung video na yan na huli kong pinakita, ang sinasabi pala ni Dr. Lim, kaya very kapani-paniwala na ngayon ang confession, ang mga revelations niyan ni Dr. Li Mengyan. Alam niyo kung bakit? Ang inutos pala sa PLA, sa mga virologists noon, na ang kailangan gagamitin nilang biological warfare ay yung na virus ay non-traditional. Hindi yung traditional. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng pagkakaiba ng dalawang yun? Ang traditional kasi, either yan ay bacteria or virus na gagamitin sa na bilang hindi na bomba ang laman ng mga ng mga bomba na sumasabog. Kung hindi, maaaring ito'y usok na lang at sisigaw na lang at kakalat at ma-infect ang mga tao. Ang instruction pa pala doon sa dokumento nakita ay gumamit ng non-traditional biological warfare. Hindi traditional. Pag napanood niyo, makikita niyo yung sinasabi ko. Kasi pag traditional, ito ay pwedeng makapatay daw kagad, pero madali siyang mahanapan ng para bang antidote o gamot laban doon. For example, para bang kung streptococcus yan o staphylococcus, talagang may mga gamot na tayo dyan So, painumin lang kasi syempre, i-examine ng mga scientifico yan, mga
sa laboratorio, ay, staphylococcus lang to eh. Oh, streptococcus pneumonia lang pala to eh. Oh, ito lang ang gamot dyan. Madali siyang gamutin. Madali siyang patayin. Madali siyang sugpuin. Madali siyang mapigilan yung pagkalat. Kung traditional. Ito ngayon yung nakakatakot. Ang ginawa nila ay non-traditional. Ginawa nila tong mismong virus na to para makita man nila kung ano yung virus na yun. Katulad nga, lumabas siya ng coronavirus eh. Wala tayong gamot sa ngayon. At ngayon pala naggagawa ng iimbento ng gamot yung mga doktor, di ba? Naglalabasan na yung mga Merck, yung Molnupiravir. Pero ang ibig sabihin yun, marami muna mamamatay bago nila mahanapan ng lunas yan. Yun yung sinasabi ng Amerika at UK nung nabasa nila, no, which is very alarming and very disturbing. Pag ginamit yung words na yan ng mga Amerikano, talagang ibig sabihin, it's like yung plano nila doon is to really strike fear among those who will be affected by this virus. At ito ay eksperimento pa lang. Itong nangyari to sa atin, sa global. Actually, talagang parang nai-imagine ko nga na tumatawa ang China eh. Kasi kahit sila ay namatayan, sila ay kumita pa rin. Dahil sa kanila lahat ng gagaling, mga ventilator, sa kanila lahat in-order yun eh. Sila lahat ang kumikita. Habang tayo ay bagsak ang ekonomiya sa mundo, sila ay umangat pa. Dahil sa kanila rin binibenta eh. Gumagawa rin sila ng vaccine. Ang masakit nito, kakuntsaba pa nilang World Health Organization. Yung mga whistleblower na ganito, may balitang conspiracy, inaano yan. Hindi nyo ba naalata pati sa Facebook, pati sa mga social media? Ako, lagi akong tinitira ng Facebook. No? Pero, yun ang gusto kong i-share. Kaya sinishare ko sa inyo. Kasi ito ay malalim na usapan na. Ito ay ugat sa ugat na to eh. Hindi ito yung ngayon lang nangyayari. Ito yung pinakaugat ng pangyayari. At ito yung mga dokumento ngayon na natagpuan nila, na nag-leak sa kanila, coming from these whistleblowers, at nabasa nila ngayon, na meron pala talagang, actually, ang tawag ko dito, description ko to, isang malademonyong plano eh. Hindi na to plano ng isang ordinaryong tao. No? Ganun kaano yan yung mga heads ng bansang yan, yung China na yan. Hindi ito, ang plano ata nito is sakupin nila buong mundo, hindi lang yung West Philippine Sea. No? So, anyway, sana po, eto po, kaya sinishare ko sa inyo para mas makita nyo, mas maging malalim na rin po ang kaalaman nyo sa mga pangyayari. Hindi lang po dito sa mga ivermectin na pinag-uusapan natin na kaya tayo nagkakaroon lahat ng problema ngayon. Ang root cause of all of this is eto eh. No? So, isi-share ko po sa inyo yung link sa panoorin nyo po lahat kung gusto nyo mapanood to, mabasa mabuti. Share ko sa inyo. And these are my 2 cents. Tama po ang India na sinabi nila ng mga babatas, panagutin ang dapat panagutin. Hindi dapat, kumikita sila sa atin ngayon, di ba? Ang dami namatay. What if yung isa kayo sa mga namatayan? Ako sana sa akin wag naman, pero mayroon ako mga classmate na mga namatay. Kasama sila sa biktima. Lahat ng kung ilang libo man lang ang namatay sa atin pa sa ngayon, kasama sila sa deserve ba nila na nawala sila kagad sa mundo? Hindi. Ito yung mga may kasalanan. At yung mga iba sa iba pang bansa na daan-daan libo sa Amerika, sa ngayon sa India, no? Huwag na natin isama sa kanila eh. Again, i-challenge ko kayo. China, tingnan nyo yung kanina, katitingin ko uli. Araw-araw mo tingnan yan. Tingnan mo ang death statistics ng COVID sa buong mundo. Hindi mo makikita China. Maski nga yun, nilihim nila eh. Wala silang pakialam kahit milyon rin na namatay sa kanila sana. Importante yung objective nila, magawa nila. Ganong kademonyo yung plano nila. At ngayon, nakuha ngayon yung dokumento ngayon. Well, I hope
Hanggang investigasyon, panagutin sila, pagbayarin sila. Ang kinakatakutan ko ngayon dito is baka magkaroon ng World War III dahil sa mga nabasang dokumentong yan. Kasi kung talagang very alarming at nakakatakot plano, baka unahan na nila to mga to. So, anyway, sa akin, basta sila lang maperwisyo, okay lang ako. Kung China lang ang maperwisyo, kung China lang ang girahin, no? So, at any rate, sana ako rin, gaya ng pinagdarasan ng India, na sana maimbestigahan itong mga to, bansang to, itong China, at mapanagot sila sa kahayupan, kademonyohan na ginawa nila sa ating lahat, sa buong mundo. Sana po, sana po. At pati, yung mga involved niya, kung sino yung ewan ko kung sino yung mga, kung kasama man sila sa pagpaplano nito ng China, ewan ko lang. Yung mga philanthropo dyan, yung mga organisasyon dyan na malalaki, kung sila may involvement, sana may investigahan din sila. With that, dito na po nagtatapos ito at ang vlog kong ito, at I wish you all, medyo mahaba na, pasensya na, no? I wish you all the best of health. Huwag po tayo magkakasakit, mag-ingat po tayo. As I always say, peace, God bless, and love one another, more so your families. Good night for now. Bye-bye.